Alam niyang kung sinabi niya iyon sa kanyang ama nang silang dalawa lang, iisipin itong isa lamang iyong mababaw na damdamin na karapat-dapat ikamite. Kahit alam niya iyon, binuksan pa rin ni Magok ang usaping iyon. Ginawa niya iyon dahil sinabi na niya noon sa kanyang ama na susubukan niyang makipagtulungan kay Muyang. Sinabi ng Heavenly Demon kay Muyang, "Sapat na ang nagawa mo. Bumalik ka na at magpahinga." Habang naglalakad sila palabas ng gusali, nagtanong si Magok sa kanyang kuya. "Bakit mo gustong maging Heavenly Demon?" Sumagot si Muyang, "Mamamatay ako kapag nabigo akong maging Heavenly Demon." Nagtanong si Magok, "Talaga bang mamamatay ka kapag natalo ka sa laban para sa pagiging tagapagmana?" Sumagot si Muyang, "Ganoon ang naging wakas ng lahat ng nauna sa atin." Nagtanong si Magok, "Hindi ba pwedeng iwasan na lang nating patayin ang isa't isa? Hindi ba tayo pwedeng maging magkapatid na maaalala sa kasaysayan ng demonic cult?" Sumagot si Muyang, "Sa tingin mo ba, wala ni isa sa mga naunang magkapatid ang nagkaroon ng ganyang kaisipan?" Sa huli, nagtataksilan pa rin ang mga tao. Lumakad si Magok pasulong, "Kung ganoon, huwag na lang tayong magtaksilan." Napangiti si Muyang. Naglakad siya pasulong. Muling nagsalita si Magok, "Same time akong nakikipagkumpetensya ng patas." Huminto si Muyang. Lumingon siya sa kanyang kapatid. "Dapat ang itinanong mo ay kung may kabutihan pa ba sa puso ko. Ikaw ba, may kabutihan pa ba sa puso mo?" Sumagot si Magok, "Oo." Sinabi ni Muyang, "Kung ganoon, sisimulan mo ang laban na ito ng may lamang." Pinagmasdan ni Magok ang kanyang kuya habang papalayo ito. Alam na niyang hindi magiging maayos ang lahat ng ganoon lang kadali. Kahit ang tuluyang mapasa kanya ang isang taong may mabuting loob sa kanya ay napakahirap na. Gayunpaman, wala siyang ibang magagawa kundi subukan. Alam niyang hindi ang kanilang pagiging magkapatid ang magiging punyal na tatarak sa kanilang likuran, kundi si Wamagi. Lumipat ang eksena. Buong puso siyang nakatuon sa kanyang martial arts. Habang nagsasanay siya, pumasok si Magok sa silid. Nagtanong siya, "Young Master, kailan pa kayo dumating?" Sumagot si Magok, "Kanina pa. Kung assassin ako, 20 beses ka nang namatay." Nabigla ang babae. Hinawakan ni Magok ang hawakan ng kanyang espada. "Manood kang mabuti. Kailangan nating gawing 19 na lang ang 20 mong pagkamatay." Hinugot niya ang kanyang espada. Pumwesto siya. Nagpasya siyang ipakita ang teknik ng hindi ibinababa ang kanyang antas. Pinakawalan niya ang kanyang enerhiya. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw. Maingat niyang pinanood ang bawat atake ni Magok. Nakatuon ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng espada nito. Makalipas ang ilang sandali, natapos si Magok. Huminto siya sa paggalaw. Nakita niyang tuluyan na itong nawawala sa ulirat. Wala na ang isip nito sa silid. Lumapit si Magok upang tingnan ang kalagayan niya. Makalipas ang gabing iyon, napalingon siya sa paligid. Nagtaka siya sa nangyari. Binati siya ni Magok. Nagulat ang bodyguard nang makita siyang nakaupo sa sahig. Dahan-daang tumayo si Magok. Nagtanong siya, "Ano ang pakiramdam ng unang beses mong pumasok sa Transcendence Trance?" "Talaga bang pumasok ako sa Transcendence Trance?" Tiniyak ni Magok. "Oo, 12 oras kang nasa ganoong kalagayan." Sinabi ni Magok, "Gamitin mo agad ang Soaring Sword Art." Hinugot niya ang kanyang espada. Nagpakawala siya ng isang malinis na hiwa. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na magagandang thrust. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakalakas na paghiwa. Humihingal siyang tumigil. Habang hinihingal siya, binati siya ni Magok. "Naabot mo na ang 8th star ng Soaring Sword Art." Nakangiting sinabi niya, 2 beses ka na lang mamamatay ngayon sa halip na 20. Labis na natuwa si Magok sa pag-unlad ng martial arts ng babae. Naunawaan niyang papalapit na ang oras para gamitin niya rito ang Sacred Poison Purification Technique. Tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa pinto. "Maraming salamat po sa tulong ninyo." Lumipat ang eksena. Nagtanong si Magok sa Bloodheaven Sword Demon, "Bakit kayo nandito sa bahay ko?" Sumagot si Ki, "Naalala ko lang ang unang araw na nagkita tayo rito." Lumapit si Magok. Nagtanong siya, "Ngayong nakabalik na ang kuya ko, gusto ba ninyong bumalik sa dati ang lahat?" Sumagot si Ki, "Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako nakatali kaninuman." Pinulot niya ang kanyang espada. Gumuhit siya ng isang linya sa lupa. Gumawa siya ng isang patayong guhit.
Nandito ka noong una kitang makilala. Gumawa siya ng isa pang patayong guhit. At nandito ka na ngayon. Napansin ni Magok na lampas kalahati na ang ikalawang guhit. Napakuyom si Ki. Bahagya mo palang nalalagpasan ito. Sa tingin mo ba, dapat mo nang ikatuwa iyan? Sumagot si Magok. Sapat na yun para sa akin. Nagtanong ang Bloodhaven Sword Demon. Seryoso ka ba? Sumagot si Magok. Kung ang pagpipilian ay kaibigan o kaaway, kaibigan ang pipiliin ko. At kung ang pagpipilian ay buhay o kamatayan, buhay ang pipiliin ko. Sinabi niya sa Bloodhaven Sword Demon na kapag may taong masyadong lumalapit sa kanya, nagiging pabigat ito para sa kanya. Sinabi niyang hindi siya kumpiyansang kaya niyang alagaan ang taong iyon hanggang sa huli. Ngunit patuloy na tumatawid ang taong iyon sa linya at lumalapit sa kanya. Inilagay ni Magok ang kanyang espada lampas sa ikalawang linya. Ipinaliwanag niya kay Ki na kung aabot ang isang tao hanggang dito, kailangan ay sarili niyang anak ito. Gumuhit si Magok ng isang linya sa pagitan ng dalawang linya. Sinabi niya kay Kia na malamang ay nasa ganoong layo siya para sa kanyang ama. Napabuntong hininga ang Bloodhaven Sword Demon nang marinig ito. Nagtanong siya kay Magok kung bakit napakahusay nitong magsalita. Tinanong niya kung nagpupuyat ba ito buong gabi para ihanda ang mga sasabihin niya o kung buong gabi nitong may memorya ang sasabihin at kung paano niya ito sasabihin. Ipinaliwanag ni Magok na gagana lamang iyon sa mga araw na pupunta siya roon para makita ito. Sinabi niyang hindi iyon gagana sa araw na bigla itong pupunta para hanapin siya. Walang maisagot ang Bloodhaven Sword Demon kay Magok. Ibinunyag niya na malamang ay pupunta muna ang kanyang kuya sa Evil Smiling Demon. Pinayuhan niya si Magok na maghanda ng naaayon. Ngumiti si Magok at sinabi na ang Evil Smiling Demon ang pinakamalapit na tao sa kanyang kuya pagkatapos ng Demonic Buddha. Ibinunyag ni Kia na dati ay siya iyon. Sinabi niyang siya ay papalitan ng Evil Smiling Demon. Ipinaliwanag niya kay Magok na inaasahan niyang makikipagkita ang kanyang kuya sa lahat ng ibang Demon Supremes maliban sa kanya. Sinabi niyang hindi lang niya alam kung ano ang magiging pagkakasunod-sunod ng pagkikita ni Muiang sa kanila. Walang sinabi si Magok sa Bloodhaven Sword Demon. Nagpa siya si Kia na balaan siya. Sinabi niya na hindi ordinaryong tao ang Evil Smiling Demon. Tiniyak ni Magok sa kanya na alam niya iyon. Sinabi ng Bloodhaven Sword Demon na kailangan niyang maghanda. Tinanong niya kung plano ba niyang manatiling ganito. Sumagot si Magok na oo. Sinabi ni Kia na tama siya tungkol sa paghahanda. Agad niyang napagtanto na hindi sinabi ni Magok na maghahanda siya. Malakas niyang tinanong si Magok kung hahayaan lang ba niyang mag-isa sina Muiang at ang Evil Smiling Demon. Tinanong niya kung ano ang sinasabi nito. Sinabi ni Magok sa Bloodhaven Sword Demon na ayos lang siya basta kasama niya ito at ang Flower Sword Supreme. Hindi inaasahan ng Bloodhaven Sword Demon na iyon ang sasabihin ng binata. Maingat niya itong tiningnan sa mga mata. Agad niyang napagtanto na hindi nagbibiro si Magok. Nagpakalma siya at ipinaliwanag sa binata na magiging mahirap para sa kanila na harapin si Muiang kung kakampi rito ang 5 Demon Supremes. Nagtanong si Magok kung bakit 5 Demon Supremes at hindi 6. Ipinaalala sa kanya ng Bloodhaven Sword Demon na nasa panig nila ang Sky Heaven Cult Leader. Tinanong niya si Magok kung hindi ba natural na sasali sa kanilang panig ang kanyang disciple. Sinabi ni Mog na hindi sila makatitiyak dahil bata at ambisyosa pa si Changyan. Sinabi niyang siya pa nga ang pinakamadaling taong marirecruit ng kanyang kuya. Hindi inaasahan ni Kia na ganoon mag-isip si Magok. Nakangiting sinabi ng binata na hindi mahalaga kung nasa panig nila ang bagong soul-absorbing Supreme Demon. Sinabi niyang maaari pa nga nila itong gamitin sa kanilang kalamangan sa isang kritikal na sandali. Nagtanong ang Bloodhaven Sword Demon kung talagang ganoon na kalayo ang iniisip ni Magok. Sumagot ang binata na oo. Sinabi niyang gagawin pa rin niya ang lahat para pigilan ang mga bagay na umabot sa puntong iyon. Hindi ito dahil kay Chong Xian, kundi dahil sa cult leader. Gusto ni Mog na maging disciple niya ang soul-absorbing Supreme Demon nang walang anumang problema at lumakas ito ng maayos. Sinabi ni Kia na 6 ang kalaban nila. Sinabi niyang magiging mahirap ito para kay Magok gaano man siya katalino. Sumagot si Mog na hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Sinabi niyang sisiguraduhin niyang kahit isa sa mga Demon Supremes ay kakampi sa kanilang panig. Tinanong ni Ki si Magok kung sinong Demon Supreme ang gusto niya.
Maingat niya itong tiningnan at pagkatapos ay tumingin sa kabilang panig. Sinabi niyang kaya ni Mogok na gawin ang desisyong iyon dahil matalino siya. Naunawaan ni Mogok na may isang tao sa isip ang Bloodhaven Sword Demon na sa tingin nito ay dapat nilang maging kakampi. Ngunit tila naniniwala si Kia na mali para sa kanya na siya mismo ang magsabi nito. Nangangahulugan din itong pinagkakatiwalaan niya ang paghuhusga ni Mogok. Pinayuhan ng Bloodhaven Sword Demon si Mogok na kumilos agad bago ma-recruit ng kanyang kuya ang lahat ng Demon Supremes. Ipinaliwanag ni Mog na may iba munang makakaharap ang kanyang kuya bago nito makita ang Evil Smiling Demon. Nagtanong ang Sword Demon kung sino iyon. Tinitigan siya ni Mogok. Nagulat si Kia nang makita ito. Tinanong niya si Mogok kung ang tinutukoy nito ay siya. Tiniyak ng binata na siya muna ang makakaharap ng kanyang kuya. Nagtanong ang Bloodhaven Sword Demon kung bakit niya iniisip na gagawin ito ni Muiang. Sinabi niyang malamang ay alam na ng First Young Master na naging kakampi na niya ito. Sinabi ng Sword Demon na hindi pupunta sa kanya ang kanyang kuya. Sa halip, lalapitan ni Muiang ang ibang Demon Supremes. Hindi sumang-ayon si Mogok. Sinabi niyang tiyak na pupunta si Muiang sa kanya. Pagkatapos ay pupuntahan nito ang Sky Heaven Cult Leader. Nagtanong si Kia kung bakit niya ito pinaniniwalaan. Ibinunyag ni Mog na gustong ipakita ni Muiang sa kanilang ama na ang dahilan kung bakit siya kumampi sa kanya ay dahil wala siya noon. Sa halip na i-recruit ang lahat ng Demon Supremes, mas malaking puntos para kay Muiang sa Heavenly Demon kung maibabalik niya sa kanyang panig ang Bloodhaven Sword Demon. Tinanong ni Kia ang binata kung hindi ba siya nakakaramdam ng pagkabalisa. Sinabi niya rito na maaari siyang bumalik kay Muang. Ipinaliwanag ni Mog na nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Tinanong niya ito kung nakita ba nito ang ginawa ni Muiang noong araw na bumalik siya. Sinabi niyang binigyan ng kanyang kuya ng regalo ang Flower Sword Supreme. Hindi naman pambihira ang regalo mismo. Ang pambihira ay ang pagiging maingat niya sa pagpili nito. Sinabi niya sa Bloodhaven Sword Demon na malamang ay susubukan ng kanyang kuya na mag-alok dito ng isang bagay na mas pambihira pa. Sinabi niyang umaasa siyang hindi ito aalis. Hiniling niya rito na sabihin sa kanya ang anumang magandang alok na ibibigay sa kanya ng kanyang kuya. Tiniyak ni Mog kay Kia na pananatilihin niya ito sa kanyang panig sa pamamagitan ng pag-aalok dito ng mas magandang bagay. Tinanong siya ni Kia kung hindi ba niya ito hihilinging manatili dahil sa katapatan. Tinanong ni Mogok kung mga 20 taong gulang na bata ba sila. Nagulat si Kia nang marinig ito. Ipinaalala niya na 20 taong gulang nga siya. Hindi makapaniwala si Mog sa kanyang narinig. Nakalimutan niyang 20 taong gulang nga pala siya. Kinabahang sinabi ni Mog kay Ki na mayroon siyang maagang namulat na matandang kaluluwa. Sinabi niyang hindi siya kayang isama ni Muiang. Tinanong ng Bloodhaven Sword Demon kung bakit hindi iyon magagawa ni Muiang. Ipinaliwanag ni Mog na mag-aalok siya rito ng mas magandang bagay kahit kailangan niyang isugal ang lahat. Tinitigan siya ni Kia nang marinig ito. Sinabi ni Mog na kailangan nitong ipaalam sa kanya kung may nagbabantang gumamit ng anumang kahinaan laban dito. Tinanong ng Bloodhaven Sword Demon kung bakit niya kailangang gawin iyon. Sa malamig na tingin, tiniyak ni Mog na tutulungan niya itong lutasin ang problema. Sinabi niyang naipakita na niya rito na kaya niyang harapin ang ganoong bagay. Walang maisagot si Kanpa sa kanya. Pinulot niya ang kanyang espada at sinabi kay Mog na kailangan nilang hintayin at tingnan kung lalapit muna sa kanya si Muong. Sinabi niyang kailangan din nilang makita kung saan lilipat ang linyang iyon. Pagdating niya sa kanyang silid, may nakita siyang kakaibang tao roon. Tinanong niya ang tao kung bakit ito naroon. Si Muang pala iyon. Kumuha ang First Young Master ng isang bote ng alak at sinabi sa Bloodhaven Sword Demon na gusto niyang makipag-inuman dito. Sinabi niyang naaalala niyang gusto nito ang alak na iyon. Hindi makapaniwala si Kia na naalala iyon ni Muang. Pagkaupo nila, nagbuhos si Muang ng alak para sa Sword Demon. Habang pinupuno niya ang kanyang tasa, maingat siyang pinagmamasdan ni Kia. Nakita niya ang enerhiyang lumalabas mula sa katawan ni Muang. Sinabi niyang narinig niyang nalampasan nito ang Demonic Path 9 Walls. Sinabi ni Muong na nalampasan niya iyon dahil sa pag-aalala nito. Itinaas ng Blood Demon ang kanyang tasa at binati siya. Itinaas din ni Muong ang kanyang tasa at nagpasalamat. Sabay silang uminom ng kanilang alak. Sinabi ng Sword Demon kay Muang na alam niyang pumunta ito roon dahil may gusto itong sabihin sa kanya.
Hiniling niyang magsalita ito. Nagpa siya ang first young master na maging direkta sa Sword Demon. Naniniwala siyang may dahilan o pangyayaring nagtulak dito para gawin iyon. Sinabi ni Kia na mayroon nga. Ipinaliwanag niya kay Muang na may kapangyarihan ang kanyang nakababatang kapatid na makuha ang puso ng mga tao. Ngumiti si Mang at sinabi na hindi niya kailanman naramdaman ang ganoong kapangyarihan mula sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya sa Blood Heaven Sword Demon na hindi niya sinusubukang maliitin si Mogok. Sinabi niyang interesado lang siya kung ano ang pakiramdam ng kapangyarihang iyon. Sinabi ni Ki kay Muang na natural lang na hindi niya iyon naramdaman dahil walang dahilan si Mogok para makuha ang kanyang puso. Ipinaalala niya rito na hindi rin siya nag-iwan ng pagkakataon para tanggapin ang puso ni Mog. Sinabi ni Muang na tama siya. Pinulot ng Sword Demon ang bote at sinabi kay Muang na isa itong mahusay na mandirigma. Tiniyak niyang taglay nito ang mga katangiang kailangan para maging Heavenly Demon. Maingat niyang pinuno ng alak ang tasa ni Muangs. Taos-puso siyang naniniwala sa kanyang sinasabi. Alam niyang kakampi sana niya si Muang kung hindi siya desperadong sinubukang kunin ni Mogok sa kanyang panig. Tinanong ng first young master kung napili na ba niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ng Blood Heaven Sword Demon na minsan ay nadadala ang mga tao ng mga hanging biglang dumarating sa buhay. Sinabi ni Muang na gusto niyang dalhin siya ng hanging iyon pabalik sa kanya. Ipinaliwanag niyang gusto niyang tahakin ang parehong landas kasama niya. Maingat na tiningnan ni Kia si Muiong sa mga mata nang marinig ito. Ipinaalala niya na marami pang ibang Demon Supremes bukod sa kanya. Sinabi ni Mong na siya ang gusto niya. Hiniling ni Ki na sabihin niya ang kanyang dahilan. Ipinatong ni Mang ang kamay sa kanyang dibdib at sinabi kay Ki na isa siyang taong lubos niyang kailangan. Tinitigan siya ng Blood Heaven Sword Demon nang marinig ito. Habang nagbubuhos siya ng panibagong alak, ipinangako ni Mang na ilalagay niya ito sa pwesto bilang First Demon Supreme kapag naging Heavenly Demon na siya. Nagulat ang Blood Heaven Sword Demon nang marinig ito. Tinanong niya si Mong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng First Young Master na lilikha siya ng pinakamataas na posisyon sa hanay ng mga Demon Supremes na kikilalanan maging ng Heavenly Demon Hall. Sinabi niyang palalakihin din niya ang Southern Sword House hanggang 3 beses sa kasalukuyan nitong laki. Ipinangako niya kay Kimpa na aalisin niya ang mga limitasyon sa bilang ng mga Sword Demon at lubos na dadagdagan ang suporta para sa Southern Sword House. Sinabi niyang bubuksan niya para sa kanya ang Heavenly Demon Archives. Papayagan siya nitong puntahan at tingnan ang mga iyon kahit kailan niya gusto. Hindi inasahan ng Blood Heaven Sword Demon na makakarinig siya ng ganoong alok. Sinabi niya kay Muang na magagalit ang Demonic Buddha kapag narinig nito ang sinabi niya. Sinabi niyang magiging kumpiyansa si Rabin na siya ang magiging First Demon Supreme. Ipinaliwanag ni Muang sa Blood Heaven Sword Demon na nirerespeto niya ang Demonic Buddha, pero naniniwala siyang mas bagay siya sa posisyong iyon. Sinabi niya kay Ki na malaya nitong ibahagi sa Demonic Buddha ang kanilang pag-uusap. Sinabi ng Blood Heaven Sword Demon kay Muang na pag-iisipan niya ang alok nito. Nagpasalamat si Muong sa kanya. Matapos maubos ang alak, naglakad si Muong patungo sa labasan. Bago umalis, tinawag niya si Kanpa. Sinabi niya rito na tiyak siyang magiging Heavenly Demon. Walang sinabi ang Blood Heaven Sword Demon. Pinanood lang niya si Muang habang palayo ito. Agad na umalis ang First Young Master. May inilabas si Ki mula sa kanyang bibig. Isa itong pulang tableta. Sinabi ng Blood Heaven Sword Demon na minsan din niyang naramdaman na magiging Heavenly Demon si Muong. Lumipat ang eksena at nakita natin si Muang na bumalik sa kanyang silid. Nakita niya ang Demonic Buddha sa loob ng kanyang silid. Tinanong siya ni Rabin kung dumalaw siya sa Blood Heaven Sword Demon. Ngumiti si Muong at sinabi na talagang walang sikreto sa kanilang cult. Tinanong siya ni Rabin kung bakit siya dumalaw kay Kanpa. Ibinunyag ni Muang na sinubukan niyang i-recruit ang Blood Heaven Sword Demon. Sinabi niya sa Demonic Buddha na sinabi ni Kia na pag-iisipan niya ang alok nito. Sinabi ng Demonic Buddha sa First Young Master na isang taksil si Kanpa. Tinanong niya kung hindi ba nito alam na madaling magbago muli ang puso ng isang tao kapag minsan na itong nagbago. Dumaan si Muang sa tabi ng Demonic Buddha at ibinunyag na may hawak na Blood Poison Pearl ang Blood Heaven Sword Demon habang nag-iinuman sila. Nagulat si Rabin nang marinig ito. Lumingon siya sa First Young Master at tinanong kung nasaraan na ba ng bait si Ki.
Ibinunyag ni Mang na hindi man lang itinago ng Bloodhaven Sword Demon ang tableta. Sinabi niyang sinusubukan ni Kia na ipaalam sa kanya na hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Pinayuhan ng demonic Buddha si Muang na huwag nang subukang makipag-ugnayan muli sa Bloodhaven Sword Demon. Ibinunyag ni Mang na inalok niya kay Kanpo ang posisyon bilang First Demon Supreme. Hindi inasahan ni Rabin na marinig iyon. Hindi siya makapaniwala na inalok ni Muang ang posisyon sa Bloodhaven Sword Demon. Tinitigan niya ito. Maingat siyang tiningnan ni Muang sa mga mata. Naunawaan ng demonic Buddha na hindi lamang ginawa ni Muang ang alok para kumbansihin si Kina, talagang balak niyang ibigay rito ang posisyon. Hindi niya naunawaan kung bakit ibinahagi ni Muang sa kanya ang impormasyon. Napaisip siya kung nagkamali ba ang First Young Master o naging pabaya lamang. Napaisip din siya kung sadyang ibinahagi ni Muang ang impormasyon sa kanya. Tahimik na naupo si Rabin at ang First Young Master. Walang nagsalita. Napaisip si Rabin kung pinaparusahan siya ni Muang dahil dinala niya ang Yunin Twin Freaks. Naalala niyang nakaranas na siya noon ng katulad na pag-uugali. Ang pinaka-nakakabahala kay Rabin sa mga ganitong pagkakataon ay mas matalino at mas matalas mag-isip ang First Young Master kaysa sa kahit sino. Palagi siyang nalilito at napapaisip kung may nakatagong intensyon ba sa mga kilos ni Muang o simpleng pagkakamali lamang ang mga iyon. Ang pinakamasama sa sitwasyong ito ay hindi maipahayag ng demonic Buddha ang kanyang nararamdaman. Naunawaan niya kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ni Muyang. Naniniwala siyang dahil bata pa ang First Young Master. Sinabi niya kay Muang na kailangan din niyang alagaan ang sarili nilang mga tao. Sinabi niyang binabantayan nila ang lahat ng ginagawa niya. Tinitigil ni Muang si Rabin nang marinig ito. Ibinunyag niya na kakaunti lamang ang attachment niya sa ibang Demon Supremes. Ipinaalala niya na silang dalawa ng Bloodhaven Sword Demon lamang ang hayagang nagdedeclare kung sino ang kanilang sinusuportahan. Sinabi niyang naghihintay lamang ang ibang Demon Supremes upang makita kung sino ang magkakaroon ng kalamangan. Kakampi sila sa alinmang panig ang magiging pabor sa kanila. Para kay Moyang, kahabag-habag iyon. Sinabi ni Rabin na mahalaga pa rin ang ibang Demon Supremes. Ngumiti si Moyang at sinabi na iyon ang dahilan kung bakit siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya. Hindi inasahan ni Rabin na marinig iyon. Ngumiti siya kay Moyang. Napaisip siya kung kanino ibibigay ng First Young Master ang posisyon bilang First Demon Supreme. Lumipat ang eksena at nakita natin si Mogok na nagmumuni-muni sa kanyang silid. Damilat siya nang makaramdam siya ng presensya sa labas. Paglabas ni Mogok, nakita niya ang Bloodhaven Sword Demon. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang hinala. Tinanong siya ng binata kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ng Bloodhaven Sword Demon na talagang pumunta sa kanya ang kanyang kuya. Tinanong niya si Mogok kung paano niya nalaman na gagawin ito ni Moyang. Ngumiti si Mog nang marinig ang tanong. Lumapit siya rito at bamulong na may ibabahagi siyang sikreto. Sinabi niya kay Ki na may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Hindi inasahan ng Bloodhaven Sword Demon na magbibiro si Mog sa ganitong pagkakataon. Sinabi niya sa binata na masasabi niyang walang nagnakaw ng kanyang isip gamit ang soul-absorbing art dahil nakakapagsalita pa rin siya ng kalokohan. Sinabi ng ating binata na ganito na talaga ang kanyang kuya noon pa man. Sinabi ng Bloodhaven Sword Demon na may natuklasan na naman siyang malalim ngayong gabi. Hindi inasahan ni Mog na sabihin niya iyon. Tinanong niya kung ano iyon. Sinabi ng Bloodhaven Sword Demon kay Mogok na natuklasan niya kung anong klaseng tao ito para sa kanya. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Tinanong niya ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ng Bloodhaven Sword Demon kay Mogok na wala sa mga inialok ni Muang ang nakaantig sa kanya. Sinabi niyang napakatapang ng alok ng kanyang kuya, pero hindi siya nito napabago ng isip. Nagulat si Mog nang marinig ito. Maingat siyang tiningnan ni Kia sa mga mata. Ngumiti si Mog at binunot ang kanyang espada. Ginamit niya ang espada upang gumuhit ng paalang na linya sa lupa. Pagkatapos, gumuhit siya ng patayong linya sa ibabaw ng linya. Sinabi niya kay Ki na umabot na sa ganoong punto ang pagmamahal niya rito. Tinanong ng Bloodhaven Sword Demon kung alam ba niya kung ano ang mangyayari kapag naging mayabang siya. Hiniling ni Mog na sabihin niya kung ano ang mangyayari. Sinabi ni Kia na magbabayad siya ng napakataas na halaga. Sinabi niyang ang kay-abangan ng palaging nauuna sa lahat ng bagay na may kailangang pagbayaran.
Ngumiti si Mogok at sinabi sa kanya na tatandaan niya iyon. Napabuntong hininga si Kia, maingat na tiningnan ng ating binata ang lalaki. Masaya siya na sinabi sa kanya ng matanda ang katotohanan. Naniniwala siyang mabuti na direktang ibinahagi ni Kia ang kanyang nararamdaman sa kanya. Karamihan sa mga tao ay kumikilos na parang alam nila ang nararamdaman ng ibang tao, pero wala talaga silang nauunawaan hanggat hindi ito sinasabi. Ipinaalala ng Blood Heaven Sword Demon kay Mogok na sinabi niyang pupunta ang kanyang kuya sa Sky Heaven Cult Leader. Tinanong niya kung dapat ba nilang pabayaan si Paso. Sinabi ni Mogok na dapat. Tinanong ng Blood Heaven Sword Demon kung magiging kasing determinado ba niya ang cult leader. Tiniyak ni Mogok na ayos lang iyon. Sinabi niyang kailangan kumbansihin ng kanyang kuya ang dalawang tao. Tinanong ni Kia kung si Gaol ang pangalawang tao. Sinabi ni Mogok na tama siya. Ipinaliwanag niya na pag-uusapan ng cult leader ang bagay na ito kay Gaol. Tinanong ng Blood Heaven Sword Demon si Mogok kung pinagkakatiwalaan niya si Gaol. Sinabi ng ating binata na oo. Pinayuhan siya ni Kia na huwag basta-basta magtiwala sa mga tao. Sumang-ayon si Mogok na kailangan niyang mag-ingat. Sinabihan din niya si Ki na maging mapagbantay. Tinanong ng Blood Heaven Sword Demon si Mogok kung mananatili lang ba siyang walang ginagawa habang ganito ang pagmamayabang ng kanyang kuya. Ipinaliwanag ng ating binata na gusto niyang ipaubaya sa kanyang kuya ang unang galaw dahil kagagaling lamang nito sa mahabang panahon ng paglalakbay. Sinabi niyang gusto niyang makita kung paano kikilos ang kanyang kuya. Sa totoo lang, gusto ni Mog na subukan ng kanyang kuya silang lahat. Sinabi niya sa Sword Demon na kailangan nilang makita kung titigas ang lupa pagkatapos ng ulan o kung magpapagulong-gulong sila ng hubad sa maputik na lupa. Maingat na tiningnan ng Blood Heaven Sword Demon si Mog nang marinig ito. Lumipat ang eksena at pumunta tayo sa silid ni Paso. Nakita natin si Moong na yumuko at sinabi kay Paso na nais niya itong makausap. Humingi siya ng paumanhin sa cult leader dahil hindi siya nakapagbigay ng paunang abiso. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Moong kasama ang cult leader. Sinabi niya rito na narinig niyang naging malapit ito kay Mogok. Sinabi ni Paso na maraming pangyayari ang pinagdaanan ng kanilang relasyon. Sinabi ni Moong na malamang ay nagkaroon ng magandang pagkakataon. Sinabi ni Paso na hindi talaga iyon totoo. Ipinaliwanag niya na napakatalino ni Mog at marami siyang natututunan mula rito. Hindi inasahan ni Muang na magsasalita ng ganoon kaganda ang cult leader tungkol kay Mogok. Uminom siya ng tsaa at sinabi na tunay ngang matalino ang kanyang si Mogok ang pinakamatalinong taong nakilala niya. Naalala ni Moyang na sinabi ng Blood Heaven Sword Demon na nakakagalaw ng puso ng mga tao si Mogok. Ngayon naman, sinasabi ng cult leader na siya ang pinakamatalinong taong nakilala niya. Nakikita na ngayon si Mog bilang isang matalinong tao na may alindog na kayang galawin ang puso ng iba. Naniniwala si Mang na hindi bagay kay Mogok ang mga papuling iyon. Tinanong ni Paso si Muang kung bakit naroon ang isang abalang tao na tulad niya. Tinanong niya kung hindi ba siya ang pinakaabalang tao sa cult. Ipinatong ni Muang ang kanyang tasa at sinabi sa cult leader na maibibigay niya rito ang dalawang bagay na pinakanais nito kung makikipagkamay ito sa kanya. Nagulat si Pas nang marinig ito. Lumipat ang eksena at nakita natin ang cult leader na biglang pumasok sa opisina ni Mogok. May pinagtanungan siyang sabihin sa kanya kung nasaan ang ating binata. Pumasok si Gaol sa silid at ipinaalam sa kanya na hindi pa nakakabalik si Mog. Tila kinakabahan si Paso nang makita ang lalaki. Sinabi niya kay Gaol na iniwan siya nito sa opisina nang mag-isa sa kanyang pag-iisa. Tinanong niya kung paano yun naiiba sa pagkakagapos sa mga tanikala. Sinabi ni Gaol na sinasabi niya iyon dahil hindi pa siya kailanman nakagapos sa mga tanikala. Tinanong niya ang cult leader kung gusto nitong subukan. Tinanggihan ni Paso ang alok niya. Sinabi niya kay Gaol na may hihilingin siya. Hiniling ng tagapayo na sabihin niya iyon. Hiniling ni Paso sa lalaki na magsalita ng mas casual kapag nagkikita sila ng personal. Mahinahong tinawag siya ni Gaol na cult leader. Hindi inasahan ni Paso na marinig iyon. Banayad siyang ngumiti. Ipinaalala ni Go sa kanya na isinuko niya ang kanyang marangal na posisyon bilang cult leader para sa kanya. Sinabi niyang hindi malaking bagay para sa kanya na pagbigyan ng isang maliit na pabor. Sinabi niya sa cult leader na may isa itong problemang dapat alalahanin. Hiniling ni Paso na sabihin niya kung ano iyon.
Sinabi ni Goal na mataas ang pagtingin niya rito ngayon, pero maaari niya itong kamuhian balang araw. Ipinaliwanag niya kay Paso na may inis siya sa casual na pananalita kapag dumating ang araw na kamuhian niya ito. Sinabi ni Paso na hindi na iyon mahalaga sa panahong iyon dahil mawawasak na ang kanilang relasyon. Sinabi niya kay Goal na mawawala na rin siya sa kanya. Nagulat ang tagapayo nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na matagal pala niyang talagang kinamumuhian ang taong ito. Alam niyang walang ibang taong mas mataas ang tingin sa kanya kaysa sa dati niyang amo. Ngumiti siya at sinabi kay Paso na huwag itong pagsisihan balang araw. Sinabi ng cult leader na sariling pasanin niya ang pagsisisi. Sinabi niyang huwag itong mag-alala tungkol doon. Tinanong ni Goal kung bakit siya naroon. Alam niyang hindi pumunta si Paso roon para sa kanilang maliit na barwan. Tinanong niya ang cult leader kung pumunta sa kanya ang first young master. Nagulat si Paso nang marinig ito. Tinanong niya ang tagapayo kung paano niya nalaman. Sinabi ni Go na may kutob siya. Hiniling niya sa cult leader na sabihin kung ano ang inialok sa kanya ni Muang. Hindi inasahan ni Paso na itatanong niya iyon. Ibinunyag niya sa tagapayo na nangako si Mui ang nasusuportahan ang pagpapalawak sa Central Plains kung magiging kakampi niya ito. Sinabi ng cult leader na nangako si Muang na magtatayo ng isang buong division para sa kanya sa halip na isang branch na gaya ng ipinangako ni Mogip. Sinabi ni Goal kay Paso na hindi matutupad ang mga pangakong iyon. Sinabi niyang mga kasinungalingan ang mga iyon. Tinanong ng cult leader kung bakit siya sigurado. Ipinaliwanag ni Goal na si Muang ay isang taong walang kondisyon na sumusunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Hindi siya katulad ni Mogok na may tendensyang lumihis sa nakasanayan. Tiyak na hindi papayagan ni Muang na lumawak ang Sky Heaven cult sa Central Plains dahil labag iyon sa kagustuhan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Goal kay Paso na hindi kailanman makakakuha ang Sky Heaven cult kahit isang plaka na kasing laki ng palad sa Central Plains kung magiging Heavenly Demon si Muang. Tinanong ng cult leader si Goal kung hindi ba may kinikilingan siya sa kanyang paghatol dahil nasa panig siya ni Yugek. Tinanong ni Goal kung ano pa ang ibang inialok ni Muang sa kanya. Sinabi ni Paso na wala nang ibang alok. Tinitigan siya ni Goal. Sinabi niya na palagi niyang ipinapakita kapag nagsisinungaling siya. Hiniling ni Paso na sabihin niya kung paano niya iyon ipinapakita. Tinanong ni Goal kung inalok siya ni Muong. Nagulat si Paso nang marinig ang tanong. Tinanong siya ng tagapayo kung nangako si Muang na ibabalik siya rito. Naniniwala si Goal na iyon lamang ang alok na kayang yumanig sa cult leader. Kinakabahang sinabi ni Paso na kahanga-hanga rin ang talino ng first young master. Hindi sumang-ayon sa kanya si Goal. Sinabi niyang hindi makikipaglaban kay Mogok ang isang tunay na matalinong tao. Sinabi ng cult leader sa lalaki na masyado itong nahuhumaling kay Mogok. Tinanong ni Goal kung ano ang sinabi niya kay Muong. Sinabi ng cult leader na huwag itong mag-alala. Tiniyak niyang tinanggihan niya ang alok ni Muong. Sinabihan ni Goal si Paso na huwag magsinungaling. Alam niyang nagbabalak si Paso kung paano siya maibabalik sa pamamagitan ng pagsasamantala sa alitan ng magkapatid. Sinabi niya sa cult leader na pumunta siya roon para subukan kung may paraan upang may seguwa niya ang kanyang plano. Alam ni Paso na nahuli siya ni Goal. Tinanong niya ang lalaki kung talagang napapansin ito kapag nagsisinungaling siya. Tinanong ni Goal ang cult leader kung bakit niya patuloy na nakakalimutan na minsan na niyang sinabi mismo ang tungkol dito. Ipinaalala niya rito na sinabi niyang hindi niya kayang makipagsabayan sa mga taong ito na matatalino. Tinanong ni Goal ang cult leader kung bakit patuloy pa rin itong sinusubukang maging tuso. Kinakabahang sinabi ni Paso na kasalanan niya iyon. Sinabi ni Go na lalo lamang nitong patitibayin ang kanyang desisyon. Tumingin sa kanyang mga mata ang cult leader nang marinig ito. Malalaman niyang seryoso si Goal. Humingi siya ng paumanhin sa tagapayo at sinabi niyang naging hanggal siya kahit alam naman niyang hindi dapat. Ipinaliwanag ni Goal kay Paso na kailangan niyang lumaban gamit ang iba't ibang lakas. Sinabi niyang kailangan niyang gumamit ng iba't ibang pang-akit bilang sandata laban sa mga taong gumagamit ng kanilang isip. Tinanong ni Paso si Goal kung mayroon ba siyang mga pang-akit. Sinabi ng lalaki na nakakadena pa rin sana siya kung wala siyang pang-akit. Sinabi ng cult leader sa lalaki na siya lamang ang magsasalita ng ganito sa kanya.
Ipinaliwanag ni Go sa kanya na nakatuon siya sa bagay na nawala sa kanya dahil nakaupo siya sa posisyon ng kapangyarihan at walang ingat na minamaliit ang iba. Ngayong tunay na siyang lumabas sa mundo, posible siyang makatagpo ng maraming taong magsasabi ng ganitong mga bagay sa kanya kapag ipinakita niya kung sino talaga siya. Ngumiti ang tagapayo at sinabi kay Paso na maaaring magsalita rin siya tungkol sa kanya ng ganito kapag dumating ang panahon. Sinabi niyang mapapaisip siya kung maayos pa rin ang mga tanikala mula sa nakaraan. Napabuntong hininga ang cult leader at sinabi sa tagapayo na walang saysay ang kanyang mga salita. Ngumiti si Gawal nang marinig ito. Hiniling niya sa cult leader na isipin siya bilang isang siga. Sinabi niyang kailangan nitong manatili ng kaunti sa malayo at magpainit. Ipinaliwanag niya sa cult leader na masusunog ito kapag masyado itong lumapit at matatakpan ito ng buo. Sinabi ni Paso sa lalaki na hindi niya dapat siyang alalahanin bilang cult leader mula sa nakaraan. Hindi inasahan ni Gawal na marinig ito. Marahang ngumiti sina Paso at ang tagapayo sa isa't isa. Sinabi ni Go sa cult leader na kailangan niyang bigkasan ang ilang salita bago matulog mula ngayon. Tinanong ni Paso kung ano ang mga iyon. Hiniling ni Gowel na sabihin niyang mananatili siya sa tabi ng second young master hanggang sa pinakadulo. Nagulat ang cult leader nang marinig ito. Hiniling ni Go na ulitin niya ang sinabi niya. Napakuyom ang ngipin ni Paso sa galit nang marinig ito. Patuloy pa rin siyang hiniling ng tagapayo na ulitin iyon. Pinilit ni Paso ang sarili niyang sabihin iyon ng 2 beses. Sinabi ni Go na kailangan pa rin niya itong sabihin ng 3 beses. Talagang nenas ang cult leader nang marinig ito. Pinilit niyang ulitin ang pangungusap. Talagang nainggit siya kay Mogok habang sinasabi niya iyon sa huling pagkakataon. Tinawag niyang bastardo ang ating binata sa kanyang isip. Sa sumunod na eksena, bumalik si Mog sa kanyang tirahan. Nakita niya si Paso na naghihintay sa labas. Tinanong niya ang cult leader kung kailan ito dumating. Sinabi ni Paso na pumunta siya roon para makita ang kanyang iginagalang na military advisor. Sinabi niyang huwag mag-alala si Mog sa katagalan ng paghihintay niya. Tinanong ni Mog kung naging maayos ba ang pagkikita nito kasama ang kanyang advisor. Sinabi ni Paso na puro sermon lang ang natanggap niya. Sinabi ni Mogok na hindi iyon maaari. Ipinangako niya sa cult leader na siya mismo ang magpaparusa kay Gawal para sa kanya. Sinabihan siya ni Paso na huwag magsalita ng mga bagay na hindi naman niya ibig sabihin. Sinabi niyang lalo lamang siyang naiinis kay Mog dahil sa mga salita nito. Ngumiti si Mog nang marinig iyon. Ibinunyag ng cult leader kay Mogok na pumunta sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi niyang hinintay niya si Mog dahil gusto niyang sabihin mismo rito na hindi siya natinag. Ngumiti si Mog at sinabing naantig siya. Sinabi ni Paso na dapat nga siyang maantig. Ibinunyag niya na tinanggihan niya ang mga paborebleng kondisyon na inialok ng kanyang kapatid. Pinasalamatan siya ni Mog. Tumalikod ang cult leader at sinabing aalis na siya. Sinabi niyang narinig niyang ang pag-iikot-ikot sa ganitong oras ay nakakasira sa magandang sandali. Mababawasan ang epekto ng kanyang ginagawa. Sinabi ni Mog na tama siya. Ipinaliwanag niya na magiging perpekto sana ang sandali kung umalis ito nang walang sinasabi. Mabilis na napagtanto ni Paso na nagkamali siya. Naniwala si Mogyep na ganito lalalim ang koneksyon nila ng cult leader. Naniniwala siyang bubuo sila ng mas malalim na relasyon habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasama. Agad niyang naisip ito. Pumalakpak siya gamit ang kanyang mga daliri at hinayla si Paso papunta sa isang lugar na puno ng mga puno at damuhan. Nagulat ang cult leader sa ginawa ni Mog. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Tumingin siya sa mga puno at sinabing isa itong ganap na space-time transference illusion art. Hindi makapaniwala si Paso sa kanyang nakita. Muli niyang sinuri ang mga puno. Nakita niya kung gaano kadetalye ang lahat. Sinabi niyang perpekto ito. Sinabi ng ating binata na nagawa lamang niya iyon dahil itinuro sa kanya ni Paso ang napakahusay na martial art na iyon. Sinabi ni Paso na marahil siya ang unang taong nakapag-master ng martial art na iyon ng ganoon kabilis mula nang ito ay malikha. Sinabi niyang hindi niya maunawaan kung ilang taon niyang ginugol sa cultivation upang makagawa ng sarili niyang espasyo. Sinabi ni Mog na sinuwerte lamang siya. Sinabihan siya ni Paso na huwag nang magpakumbaba. Sinabi niyang hindi na kailangan ang pagpapakumbaba. Lumapit siya sa ating binata at kaos pusong binati ito. Hindi inasahan ni Mygok na marinig iyon.
Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at yumuko sa harap ng cult leader. Pinasalamatan niya si Paso at sinabi na itinuturing niya itong kanyang guro sa loob ng espasyong iyon. Nagulat si Paso nang marinig ito. Hindi niya inasahang sasabihin iyon ni Mog. Sinabi niyang talagang kahanga-hanga si Mog. Maingat na nagtitigan sina Paso at Mogok. Sinabi ng ating binata sa kanyang guro na mayroon siyang isang hihilingin. Sinabihan siya ni Paso na sabihin ito. Tinanong ni Mog ang cult leader kung posible bang gawing iba ang daloy ng oras sa loob ng space-time transference illusion art kumpara sa realidad. Tinanong niya kung maaari niyang pabagalin ang pagdaloy ng oras sa loob ng espasyong iyon. Ibinunyag ni Paso na marami ng dating cult leader, pati siya mismo, ang nagtangkang gawin iyon. Ngunit napatunayang imposible ito para sa kanila. Itinaas ni Mog ang kanyang kamay at pinasalamatan siya sa impormasyon. Bago niya mapitik ang kanyang mga daliri, pinigilan siya ni Paso. Tinanong niya kung, seryoso ba siya sa sinabi niya kanina? Tinanong ni Mog kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaalala ng cult leader na sinabi niyang itinuturing niya itong kanyang guro sa lugar na iyon. Tiniyak ni Mog na seryoso siya. Hiniling ni Paso na paminsan-minsan ay buksan niya ang espasyong iyon para sa kanya. Sinabi niyang iyon lamang ang pagkakataon niyang magsilbing guro ni Mog. Ngumiti si Mog at tiniyak na bubuksan niya ang espasyo para sa kanya. Pumalakpak siya gamit ang kanyang mga daliri at ibinalik si Paso sa realidad. Sinabi ng cult leader na magkikita silang muli sa susunod. Yumuko si Mog sa kanya. Agad siyang tumalikod. Narinig niya si Paso na nagsabing palagi niyang pipiliin ang kanyang panig. Mabilis na lumingon ang ating binata. Nakita niyang nahihiyang nakatingin sa kanya ang cult leader. Sa kabilang eksena, tinanong ni Rabin si Muang kung nakipagkita siya sa cult leader. Sinabi ni Muong na pumunta siya kay Paso upang hikayatin itong sumama sa kanilang panig. Hindi nagustuhan ng demonic Buddha ang sagot na iyon. Naunawaan niya kung bakit pumunta si Muang sa Blood Heaven Sword Demon. Alam niyang may hindi pa natatapos na usapin ang First Young Master kay Kia. Hindi niya inasahang pupuntahan din ni Muang ang cult leader kahit matapos niyang makita ang dalawa na nagtatalo. Ipinaliwanag ni Muang sa demonic Buddha na natural na magiging kakampi nila ang soul-absorbing Supreme Demon kung magagawa nilang makuha si Paso sa kanilang panig. Sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit nakipagkita siya sa cult leader. Tinanong ni Rabin kung ano ang sinabi ni Paso. Sinabi ni Muong na sinabi ng cult leader na pag-iisipan niya ang alok. Tinitigan siya ng masama ng demonic Buddha nang marinig iyon. Sinabi niyang nagkamali si Muang nang ipatawag niya ang Yunin Twin Freaks. Tinanong ng First Young Master kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Rabin na nagkulang ang kanyang paghatol. Sinabi niyang hindi niya dapat isinangkot ang mga basurang tulad nila sa kanyang mga gawain. Tiniyak ni Muong sa lalaki na nauunawaan niyang ginawa nito iyon dahil nag-aalala ito para sa kanya. Sinabi ni Rabin na nagpapasalamat siyang ganoon ang pananaw niya. Sinabi niya sa First Young Master na talagang malawak ang kanyang pangunawa. Sinabi ni Muang na may isang bagay siyang kailangang linawin. Sinabihan siya ni Rabin na sabihin ito. Ipinaalala ni Muang na sinabi niyang isinangkot niya ang Yunin Twin Freaks sa kanilang mga gawain. Sinabi niya sa demonic Buddha na sariling gawain naman niya iyon. Hindi inasahan ni Rabin na marinig iyon. Sinabi niya sa sarili na tinatahak ni Muang ang landas upang maging successor. Sinabi niyang hindi gugustuhin ng First Young Master na magkaroon man lang ng anumang koneksyon sa mga basurang tulad ng Yunin Twin Freaks. Ngumiti ang demonic Buddha at sinabi kay Muang na nagkamali siya ng pagkakasabi. Sinabi niyang ang usapin tungkol sa Yunin Twin Freaks ay ganap na personal niyang problema. Sinabi ni Muong na nauunawaan niyang ipinatawag niya ang mga iyon para sa kanyang kapakanan. Sinabihan niya ang demonic Buddha na huwag nang pagurin ang sarili nito tungkol sa bagay na iyon. Mahinahong ngumiti ang lalaki nang marinig iyon. Sa sumunod na eksena, makikitang palabas ng tirahan ni Muong si Rabin habang puno ng galit ang kanyang mukha. Tila hindi niya nagustuhan na pinaghiwalay ni Muong ang kanilang mga personal na gawain. Habang papunta siya sa kanyang tirahan, may nakita siyang nakakagulat. Nakita niya si Mogok. Sinabi ng ating binata kay Rabin na hinihintay niya ito dahil gusto niya itong makausap. Nagulat ang demonic Buddha nang marinig iyon. Tinanong niya si Mog kung bakit niya siya gustong makita. Mabilis niyang naisip kung sinusubukan ba siyang rekrutan ng ating binata.
Tinanong ni Mog si Rabin kung gusto nitong sumama sa kanya para uminom sa isang tavern. Tinanong ni Rabin kung gusto ba talaga niyang makipag-inuman sa kanya. Sinabi ni Mog na gusto niya. Hindi maunawaan ni Rabin ang nangyayari. Naalala niyang nakipagkita na ang First Young Master sa Blood Heaven Sword Demon at sa Sky Heaven Cult Leader. Sinabi niya sa sarili na maaari rin siyang makipagkita kay Mogok kung kailan niya gusto. Tinanggap niya ang alok ng ating binata. Sa sumunod na eksena, makikitang magkatabing nakaupo sina Mog at ang demonic Buddha sa isang tavern. May bote ng alak at ilang pagkain sa harap nila. Maingat na nagtitigan ang dalawa. Sinabi ni Mog kay Rabin na unang pagkakataon nilang magkatabing umupo ng ganito. Sinabihan siya ng demonic Buddha na huwag magpanggap na malapit sila sa isa't isa. Sinabi ni Mog na bihira siyang magkaroon ng pagkakataong makainom kasama nito ng ganito. Tinanong niya kung kailan pa siya muling magkakaroon ng pagkakataong kumilos ng malaya. Nakiusap si Mog kay Rabin na patawarin muna ang kanyang pagiging magulo ngayong araw. Tinanong siya ng demonic Buddha kung ganito ba niya nahikayat ang Blood Heaven Sword Demon. Sinabi ni Mog na ganoon nga. Sinabi niyang walang tigil siyang kumatok sa pintuan. Tinanong ni Rabin kung anong pintuan ang tinutukoy niya. Sinabi ni Mog na ang pintuan ng puso ni Kia ang kanyang tinutukoy. Inakala ng demonic Buddha na nagbibiro lamang si Mayok. Agad niyang naisip kung sinubukan na rin ba ni Mogok na kumatok sa sarili niyang pintuan. Tinanong niya si Mog kung bakit talaga siya nito gustong makita. Sinabi ng ating binata na maraming dahilan kung bakit gusto niya itong makita, ngunit hindi naman ito paniniwalaan ang mga iyon. Sinabi niyang ang tanging dahilan na may katuturan ay ginagawa niya ito upang mapanatiling kontrolado ang kanyang kalaban. Tinanong ni Rabin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaalala ni Mog na nagsimula ng makipagkita ang kanyang kapatid sa ibang tao. Sinabi niya sa demonic Buddha na sinusubukan niyang ipakita kay Muang na maaari rin siyang makipagkita sa ibang tao. Sinabi niyang si Rabin ang una sa mga taong iyon. Tinanong ni Rabin kung may mababago ba sa pakikipagkita niya sa ibang tao. Tiniyak ni Maigok sa lalaki na alam niyang hindi matitinag ang kanyang paninindigan pagdating kay Muang. Tinanong ni Rabin kung paano niya nalaman iyon. Dinampot ni Mog ang bote sa harap niya at sinabi sa lalaki na ipinakita niya ang kanyang paninindigan noong araw na bumalik si Muyang. Sinabi niyang naramdaman niya ang pagmamahal niya kay Muang noong sandaling iyon. Dinampot ni Rabin ang bote mula kay Mogok at sinabihan siyang huwag ipagpalagay na kilala niya ito. Tinitigan niya ng masama ang ating binata habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Ngumiti si Mog at sinabi na maaaring maging mahirap pakisamahan ang kanyang kapatid dahil sa pagiging makasarili nito. Pinayuhan niya ang demonic Buddha na gabayan at alagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Inubos ni Rabin ang alak at malakas na inilapag ang tasa sa mesa. Sinabi niyang napakapeke ni Mog. Tinanong niya kung talagang naniniwala itong maaapektuhan siya ng mga salitang ganoon. Ipinaalala ni Mog na kababatikos lamang niya sa kanyang kapatid nang sabihin niyang makasarili ito. Sinabi ni Rabin na mapagmasid na tao ang kanyang kapatid. Sinabi ni Mog na kulang si Muyang sa init ng puso. Sinabi ni Rabin na ayos lamang iyon. Ipinaliwanag niya kay Mogok na ang isang taong nakatakdang maging dakila ay hindi maaaring matinag ng maliliit na personal na emosyon. Sinabi ni Mog na maaaring minsan ay hindi siya igalang ni Muang. Sinabi ni Rabin na ayos lamang iyon. Tinanong niya ang ating binata kung mahalaga ba kung hindi siya igalang ni Muong. Sinabi niyang nakatakda si Muyang na maging heavenly demon. Sinabi ni Mog na maaari ring sirain ng kanyang kapatid ang mahahalagang pangako nito. Sinabi ni Rabin na ang anumang sabihin at gawin ng isang heavenly demon ay batas sa loob ng cult. Mahalaga man o hindi ang isang bagay, ang heavenly demon ang siyang magpapasya sa lahat. Ngumiti si Mog nang marinig iyon. Itinaas niya ang kanyang tasa at sinabi kay Rabin na talagang wala itong kapintasan. Sinabi niyang iinom siya bilang tanda ng kanyang respeto rito. Habang umiinom siya ng alak, inamin ng demonic Buddha na mahusay si Mog sa pakikitungo sa mga tao. Sinabi niyang hindi pa rin siya kayang impluwensyahan ni Mog. Sinabi niyang iba siya sa Sword Demon at sa Sky Heaven Cult Leader. Ibinaba ni Mog ang kanyang tasa at sinabi sa lalaki na alam niya iyon. Ipinaalala niya na minsan nang sinabi ni Rabin na hindi niya planong gawin itong isa sa kanyang mga tao. Sinabihan siya ni Rabin na sabihin kung bakit niya ginagawa ang pagpupulong na ito kung ayaw naman niyang maging isa sa kanyang mga tao.
Ipinaliwanag ni Magok na gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si Rabin. Sinabi niyang interesado siya sa taong laging nasa tabi ng kanyang kapatid at nagpoprotekta rito. Sinabi niya kay Rabin na nakapagdesisyon na siya. Seryosong tumingin si Mog sa demonic Buddha at sinabi niyang magiging pinakamalaking hanggal sa cult ang kanyang kapatid kung sasaktan nito ang damdamin ni Rabin. Maingat na tiningnan ni Rabin ang ating binata. Dinampot ni Mog ang bote ng alak at nagsalin ng inumin para kay Rabin. Sinabi niyang naaalala niya ang isang maliit na higanti tuwing nakikita niya ito. Para sa kanya, si Rabin ay isang taong higit na nakahihigit kaysa sa iba. Tinitigil ni Rabin ang alak na ibinuhos ni Mog para sa kanya. Naalala niya ang panahong itinuring din niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na higanti. Ngunit wala ni isang taong nagsabi nito sa kanya ng harapan. Agad niya itong naisip. Kinabahan si Rabin. Nagtaka siya kung alam ba ni Mog ang iniisip niya. Hiniling ni Mog kay Rabin na alagaan ang kanyang kapatid. Tinanong siya ni Rabin kung seryoso ba siya. Ibinunyag ni Mog na balak niyang wakasan sa kanilang henerasyon ang walang kabuluhang pagpatayan sa succession struggle. Hindi inasahan ni Rabin na marinig iyon. Ipinaliwanag ng ating binata na hindi sila maaaring maging emosyonal na malapit sa isa't isa kung gusto nilang makamit ang layuning iyon. Ngunit dahil malakas ang pride ng kanyang kapatid, magiging mahirap para rito na pigilan ang sarili. Nakiusap si Mog kay Rabin na tulungan si Muang. Naniniwala siyang mapipigilan ng demonic Buddha ang kanyang kapatid kung tuluyan itong magwala. Ninas si Rabin nang marinig iyon. Sinabi niya kay Magok na wala itong alam tungkol sa kanya. Sinabi niyang lalo niyang pag-iinitan ang sitwasyon kung magwala ang first young master. Sinabi niya kay Magok na walang successor na nakakamit ang posisyon sa pamamagitan lamang ng maliit na pagsabog ng galit. Tiniyak niya sa ating binata na hihikayatin niya si Moy ang nawasakin ang lahat. Tumayo siya at sinabi kay Mog na dapat itong hanggal o baliw kung naniniwala itong mapayapang matatapos ang succession struggle. Maingat na tiningnan siya ni Mog. Sinabi niya kay Rabin na lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsasabing baliw siya. Sinabi niyang baka talagang baliw nga siya. Galit na sinabi ni Rabin kay Mog na kinamumuhian niya ang mga baliw. Pagkasabi nito, umalis siya sa restaurant. Walang sinabi si Mog upang pigilan siya. Pinanood lamang niya ang lalaki habang naglalakad ito papunta sa mga lansangan. Sa kabilang eksena, makikitang naglalakad si Rabin patungo sa kung saan. Matapos makita si Magok, bigla niyang naramdaman ang kagustuhang makita muli ang first young master. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makita si Moy ang upang makatulog ng maayos. Sa sumunod na eksena, napunta tayo sa tirahan ni Muong. Hindi inasahan ng first young master na babalik ang demonic Buddha sa kanyang tirahan. Maingat niyang tinitigan si Rabin. Hindi makapaniwala ang lalaki na hindi siya tinanong ni Muang kung bakit siya bumalik gayong katatapos lamang nilang magkita. Naalala niyang hindi kailanman naging taong nagpapakita ng sariling curiosity o emosyon si Muang. Alam niyang hindi si Muang isang apoy na basta-basta magpapabago ng direksyon dahil sa mga bagay na iyon. Ibinunyag niya kay Muong na pumunta sa kanya si Magok. Hindi inasahan ni Muong na marinig iyon. Tinanong niya si Rabin kung seryoso ba siya. Tiniyak ng lalaki na seryoso siya. Tinanggap lamang ni Muong ang kanyang sagot. Tinanong ni Rabin kung hindi ba niya itatanong kung bakit pumunta si Mog at kung ano ang pinag-usapan nila. Sinabi ni Muong na hindi na iyon mahalaga dahil nagtitiwala siya sa kanya. Nagulat si Rabin nang marinig iyon. Napagtanto niyang hindi kailanman naging maingat sa pananalita o mahusay magsalita ang first young master, ngunit palagi itong tunay at tapat. Ngumiti ang demonic Buddha at sinabi sa sarili na tama ang desisyon niyang pumunta kay Muang. Nagpasya siyang ilagay ang kanyang tiwala dito. Yumuko siya at binati si Muang ng magandang gabi. Nang tumalikod siya, ibinunyag ni Muong na inalok niya ang posisyon ng First Demon Supreme sa Blood Heaven Sword Demon para lamang makuha ito sa kanyang panig. Natigilan si Rabin sa pagkabigla ng marinig iyon. Hindi niya maunawaan kung bakit ngayon lamang ito ipinaliwanag ni Muong sa kanya. Noong una niya itong tinanong, hindi siya binigyan ni Muang ng paliwanag. Ngunit ngayon, matapos pumunta sa kanya si Magok, sa kanya ito ipinaliwanag. Tiniyak ng First Young Master kay Rabin na natural na mapupunta sa kanya ang posisyon ng First Demon Supreme kapag naging Heavenly Demon na siya. Nagtaka ang demonic Buddha kung kinakabahan ba si Muang na baka mahikayat siya ni Magok.
kahit noong una ay naniniwala siyang hindi siya madaling matinag. Naalala ni Rabin na sinabi lamang ni Mui ang na nagtitiwala siya sa kanya. Kahit sinusubukan niyang unawain ang First Young Master, nakaramdam pa rin ng sakit si Rabin. Naniniwala siyang napagtanto na ngayon ni Muong kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Mogok. Nakikita na niya ang ating binata bilang isang kalabang kailangang bantayan. Naniniwala si Rabin na hindi kailangang mawalan ng tiwala si Muong sa sarili niya. Lumingon siya sa First Young Master at ngumiti. Sinabi niyang alam niyang natural na haantong sa ganito ang mga bagay. Ipinaliwanag ni Muang na nag-aalala siyang baka mali ang pagkakaintindi ni Rabin sa kanyang intensyon dahil nagsasalita siya tungkol dito. Matapos siyang puntahan ng kanyang nakababatang kapatid, tiniyak ng demonic Buddha na walang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya sa First Young Master na labis niya itong pinahahalagahan. Sinabi ni Muong na natural lamang na pahalagahan siya nito. Nagpa siya ang demonic Buddha na umalis. Habang pauwi sa kanyang tirahan, tumingin si Rabin sa buwan at sinabi sa sarili na napakabata pa rin ni Muong. Naisip niyang hindi niya kakailanganin si Muang kung naging perpekto lamang siya tulad ni Mogok. Sa halip na makasama ang isang taong tulad ni Mogok na kasing tuso ng ahas, mas mabuti raw na makasama si Muang na may mga kahinaan. Sinabi ni Rabin sa sarili na kailangan lamang niyang bantayang mabuti si Muang. Sa sumunod na eksena, makikitang may hawak na maliit na florera ng bulaklak ang Flower Sword Supreme. Iniabot niya kay Mogok ang magandang bulaklak at sinabi na regalo niya iyon. Pinasalamatan siya ng ating binata at sinabi na napakaganda nito. Tinanong ni Yunrang kung bumibisita ba siya habang abala ito. Inilagay ni Mog ang florera sa tabi ng bintana at ipinaliwanag sa babae na ang mga investigador ang gumagawa ng karamihan sa trabaho habang nagpapahinga lamang siya. Lumingon si Yunrang sa kanyang mesa nang marinig iyon. Nakita niya ang ilang dokumento roon. Matapos magsali ng tsaa para sa kanya, umupo si Mog kasama ang Sword Supreme. Tinanong niya kung bumisita rin ba sa kanya si Muong. Sinabi ni Yunrang na pumunta rin ito sa kanya. Sinabi ni Mog na talagang masipag ang kanyang kapatid. Sinabi ni Yunrang na iyon ang dahilan kung bakit napakapopular nito. Ngumiti si Mog at tiniyak sa kanya na alam niyang maraming taong gusto si Muang. Ipinaliwanag ng Sword Supreme na si Muong ay isang taong bagay na bagay sa kanilang cult. May pakiramdam ng katatagan kapag kasama siya. Parang mahusay niya itong mapamumunuan kapag ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad. Hiniling ni Mog sa babae na sabihin kung paano niya nakikita si Muang. Sinabi ni Yunrang na isa siyang taong talagang hindi madaling magkasya sa kanilang sistema. Walang nakakaalam kung saan niya sila dadalhin. Sinabi ni Yunrang kay Mogok na nakakaramdam ang isang tao ng kaba kapag kasama siya. Ngumiti siya at sinabing nagsisimula na siyang isipin na may pag-asa rin para sa kanila. Tinanong ni Mog kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Yunrang na umaasa siyang maisa sa katuparan talaga ang bagong demonic path na sinabi ni Mog. Maingat siyang tiningnan ni Mog at ngumiti nang marinig iyon. Pinayuhan siya ng Sword Supreme na huwag kalimutang maraming tao sa cult ang namumuhi sa pagbabago. Marami rin ang naniniwalang ang kasamaan ng lakas at pinakadawa ng kanilang cult. Tiniyak ni Mog sa Sword Supreme na tatandaan niya iyon. Dinampot ng Sword Supreme ang kanyang tasa at tinanong ang ating binata kung uupo lamang ba siya at manunood habang kumikilos ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Mog na wala siyang ibang kilalang Demon Supreme bukod sa kanya at kay Kia. Sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang dapat nilang hikayatin na sumama sa kanilang panig. Maingat na pinag-isipan iyon niyon. Tinanong niya kung kilala ba ni Mog ang taong bumoto para kay Changyan bukod sa kanya at sa Bloodhaven Sword Demon. Tinutukoy niya ang taong nahikayat ni Kia. Sinabi ni Mogok na hindi niya kilala ang taong iyon. Sinabi niyang hindi sinabi sa kanya ng Sword Demon kung sino ito. Tinanong ni Yunrang kung gusto niyang sabihin niya sa kanya. Nagulat si Mogok nang marinig iyon. Karaniwan ay mahigpit na inililihim sa mga tagalabas ang mga usapin sa pagitan ng mga Demon Supreme. Hindi makapaniwala ang ating binata na handa si Yunrang na labagin ang prinsipyong iyon para sa kanya. Kinabahan niyang tinanong kung ayos lang ba talagang sabihin nito sa kanya ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Sinabi ng Sword Supreme na hindi ito ayos. Tinanong ni Mog kung bakit niya pa rin gustong gawin iyon. Ipinaliwanag ni Yunrang na sinusubukan niyang mabuhay habang nilalabag ang ilang mga patakaran.
Ibinunyag niya sa ating binata na talagang mahigpit at hindi madaling magbago ang kanyang personalidad. Kapag may nakatakdang panuntunan, hindi ito sinusubukang labagin ni Yunrang. Kapag may appointment siyang puntahan, lagi siyang dumarating ng maaga. Ipinaliwanag ng Sword Supreme kay Mogok, na hindi siya makatulog sa kakaisip kapag may maling pagkaunawa ang ibang tao sa kanya. Sinabi niyang marami siyang hindi kinakailangang iniisip at napakasensitibo niya sa kung paano siya nakikita ng mundo. Sinabi ng babae sa ating binata na napakapagod ng kanyang personalidad. Maingat siyang tiningnan ni Maigok at tinanong kung hindi ba ang mismong pagod na iyon ang bumuo sa kanyang kasalukuyang reputasyon. Sinabi ni Yunrang na maaaring ganoon nga. Sinabi niyang sinusubukan niyang maging mas maunawain ng kaunti. Sinabi niya kay Mogok na hindi naman mahalaga kung lumabag siya sa ilang panuntunan. Sinabi niyang sulit yun kung makakatulong ito sa kanya. Tinanong ni Mog ang Sword Supreme kung may dahilan ba kung bakit nagbago ang kanyang pananaw. Maingat na tumingin si Yunrang sa labas ng bintana. Sinabi niyang habang tumatanda siya, mas madalas niyang binabalikan sa isip ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Mogok na namuhay siya ng puno ng pagsisisi tungkol sa iba't ibang bagay. Lumingon ang Sword Supreme sa kanyang espada at tumayo. Dinampot niya ang kanyang espada at hinugot ito. Sinabi niya kay Mog na ang bagay na pinakakinasisisihan niya ay ang kanyang espada. Ipinaliwanag niya na buong buhay niya itong inilaan upang matiyak na hindi mababasag ang espadang iyon laban kaninuman. Kapalit nito, naging napakahigpit at matigas ang kanyang buhay. Sinabi ng Sword Supreme kay Mogok na pinagsisisihan niyang namuhay siya ng sobrang higpit sa sarili. Tinanong siya ng ating binata kung nadidismaya siya dahil pakiramdam niya ay walang tunay na kumikilala sa buhay na kanyang isinakripisyo. Nagulat ang Sword Supreme sa sinabi ni Mog. Tumayo ang ating binata at sinabi sa kanya na namuhay siya ng napakametikuloso, ngunit pakiramdam niya ay walang sinumang tunay na kumilala rito. Ang ibang tao ay basta na lamang nagpapatuloy sa buhay ng walang malinaw na direksyon, kaya napaisip siya kung siya ba ang hanggal na patuloy na kumakapit dito. Hindi inasahan ng Sword Supreme na sasabihin yun ni Mog. Sinabi niyang tama siya. Tinanong niya kung paano niya nauunawaan ng ganoon kahusay ang kanyang puso. Ngumiti ang ating binata nang marinig iyon. Alam niya ang tinutukoy ni Yunrang dahil minsan na rin niyang naranasan ang ganoong pakiramdam. Sinabi niya sa babae na nauunawaan niya ito dahil lubos niya itong nirerespeto. Itinabi ni Yunrang ang kanyang espada at sinabi kay Mogok na ibabahagi niya sa kanya ang pangalan ng Demon Supreme. Lumapit siya kay Mog at sinabi na hindi mahalaga ang mga panuntunan kapag may isang taong tunay na nakauunawa sa kanyang puso at gumagalang sa kanya. Ibinunyag niya kay Mogok na ang taong sumuporta sa kanila ay ang Evil Smiling Demon. Nagulat ang ating binata nang marinig iyon. Tinanong niya si Yunrang kung hindi ba kakampi ng kanyang kapatid ang Evil Smiling Demon. Sinabi ng babae na kakampi nga ito ni Muang. Hindi ito inaasahan ni Mog. Nakapagtataka para sa kanya na pumanig sa kanila ang Evil Smiling Demon, ngunit mas humanga siya na nagawa siyang hikayatin ng Bloodhaven Sword Demon. Sinabi ni Yunrang kay Mogok na ibinahagi niya ang pagkakakilanlan ng Demon Supreme dahil sangkot dito ang Evil Smiling Demon. Sinabi niyang hindi dapat maliitin ang Evil Smiling Demon. Sinabi rin niya kay Mogok na maaaring may iba pang layunin si Kia. Tinanong ni Mog kung ganoon ba talaga niya kamahal ang Sword Demon. Sinabi ni Yunrang na hindi niya kinamumuhian ang Sword Demon. Ipinaliwanag niyang kailangan ng matinding emosyon para masabing galit o puot iyon. Sinabi niya kay Mogok na medyo ayaw lang niya kay Kia. Matapos sabihin iyon, nagpa siyang umalis. Yumuko si Mog at pinasalamatan siya sa pagbabahagi ng napakahalagang impormasyon. Ngumiti si Yunrang at sinabing isipin na lamang niya itong regalo mula sa isang sparring partner. Marahang ngumiti si Mog nang marinig iyon. Lumipat ang eksena at makikitang nagbabasa ng libro si Kia sa kanyang opisina. Habang nagbabasa siya, may nagtanong kung talagang regular ba siyang nagbabasa. Sinabi ng Bloodhaven Sword Demon kay Mogok na pagpapanggap lamang iyon. Sinabi niyang tumatakbo siya papunta sa bookshelf tuwing naririnig niya mula sa malayo ang mga yapak ni Mogok. Ibinaba niya ang libro at tinanong ang ating binata kung bakit siya pumunta roon. Sinabi ni Mog na pumunta siya upang magtanong tungkol sa isang partikular na tao. Tinanong siya ng Bloodhaven Sword Demon kung sino iyon. Tinanong ni Mogok kung ano ang alam nito tungkol sa Evil Smiling Demon.
Naging seryoso ang mukha ni Kia nang marinig ang pangalan ng Evil Smiling Demon. Tinanong niya si Mogok kung bakit niya ito itinatanong. Sinabi ng ating binata na iniisip niyang hikayatin ang Demon Supreme na sumama sa kanilang panig. Nainas ang Blood Heaven Sword Demon nang marinig iyon. Tinawag niyang madaldal na babae ang isang tao. Tinanong ni Mog kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinuro siya ni Kia at sinabihang huwag magkunwari na walang alam. Ibinunyag ni Mogok na sinabi sa kanya ng Sword Supreme na siya ang nanghikayat sa Evil Smiling Demon. Sinabi niyang ayon kay Yunrang, ginawa iyon ni Kia para sa kanyang kapakanan. Sinabi ng Blood Heaven Sword Demon na hindi niya iyon ginawa para sa kanya. Sinabi niyang sinabi lamang iyon ng Sword Supreme dahil nahuhumaling ito sa moralidad. Tinanong ni Mog kung bakit sila palaging nag-aaway kung ganoon naman nila kakilala ang isa't isa. Tinanong siya ni Kia kung nag-aaway ba ang mga estranghero. Sinabi niya kay Mogok na nag-aaway sila ni Yun dahil kilalang kilala nila ang isa't isa. Sinabi niyang sabihin na lamang ni Mog kung ano ang gusto nitong malaman. Tinanong ni Mogok kung paano niya nagawang hikayatin ang Evil Smiling Demon. Ibinunyag ni Kia na ang Evil Smiling Demon mismo ang pumunta sa kanya. Hindi ito inaasahan ni Mogok. Sinabi ng Blood Heaven Sword Demon na sinabi ng Evil Smiling Demon na iboboto nito si Changgian kapalit ng tulong niya kapag humingi ito ng pabor sa hinaharap. Tinanong ni Mog kung alam ba niya kung ano ang maaaring hingin ng Evil Smiling Demon sa hinaharap. Sinabi ni Kia na malamang ay may hihingin itong bagay na makikinabang dito. Sinabi niyang tatanggi. Lamang siya kung katawa-tawa ang hihingin ng Evil Smiling Demon. Sinabi ni Mog kay Kia na dapat man lang nitong angkinan ang kaunting pagkilala para sa sarili. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon pa ng utang ang matandang iyon dahil sa kanya. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito. Tinanong niya kung bakit nanatili itong tahimik. Maingat na tiningnan ng Blood Heaven Sword Demon ang ating binata. Sinabi niyang hindi niya kailangang angkinan ang pagkilala. Hindi makapaniwala si Mog sa narinig niya. Mahinahon niyang tiningnan ang matanda. Noong una niyang nakilala ang Blood Heaven Sword Demon, isa itong tunay na mapagkwenta at metikulosong tao. Isa siyang taong kukunin ang lahat ng pagkilala at aasahang makukuha rin ang lahat bilang kapalit. Ngunit sa likod ng pintuan ng kanyang puso, may isa pang bersyon niya. Naroon ang Sword Demon na basta itinatapon sa isang tabi ang mga bagay tulad ng pagkilala. Isa siyang taong nasisiyahan lamang sa pagbabasa ng libro habang nakaupo sa ilalim ng sikat ng araw.